Welcome to Travel Goals Express Tours, and meron akong i-share sa inyo ngayon guys sa mga ka-travel and din sa mga guest namin na madalas na nagtatanong about sa mga immigration tips. Currently ngayon, ito ang pinakamainit na issue sa atin, ang mga paghihigpit sa immigration. Matagal na ba talaga to or ngayon lang? Ang katotohanan niyan is matagal na yang sinet up ng mga travel requirements ng ating immigration na madalas ipinagpapasawalang bahala lang natin unang-una sa mga first-time traveler abroad. Kailangan natin malaman ang mga yan at yan ang i-discuss natin sa video na ito para makita nyo at malaman kung ano-ano ang mga ito. Ang mga basic travel requirements na isinet ng immigration, ito lamang ay yung ating valid passport for 6 months, and then meron tayong flight itinerary. Ito yung ticket natin guys, dapat balikan, hindi lang one way ha. At meron din tayong hotel bookings or yung travel voucher na ini-issue ng mga travel agency na kagaya namin. All in package siya, nandun ang lahat ng details, hotels, tours, lahat, pati airport pick up, nandoon yon. And then, yung boarding pass na kinukuha natin online, pero yung papunta hindi natin yan makukuha, hindi yan ibinibigay ng mga travel agent nyo. Doon po yan sa airport upon check-in ninyo sa counter. And then meron din po tayong travel tax. Yun lang po ang pinaka-basic na ating mga kailangan i-prepare, which is kahit sino po talaga niyan is pwedeng makapag-provide para makapag-travel abroad as tourist. Ang ating pupuntahan ay mga free visa countries like in Asia na hindi nangangailangan ng mga visa. Kung doon naman sa mga visa countries, kailangan nating mag-provide ng visa. Pwede yung may visa na upon arrival or online visa. Marami na pong klaseng visa din ngayon. Ang tanong ko naman sa inyo ngayon, ang tour nyo ba ay funded, self-funded, or sponsor? Kung ito ay self-funded, ibig sabihin kayo po ay merong capacity to travel. Kayo po ay merong pondo sa bangko o meron po talaga kayong pang cash out dito sa tour package na inyong ibinook o sa inyong pupuntahan na country. Kaya ito ang mga kailangan nyo namang i-prepare. Kung self-funded po ito, syempre meron po kayong bank account. Kung wala naman po kayong bank account, meron po kayong ibang way na pwedeng i-present kay immigration for proof of income. Proof of income lang po yan mga ka-travels. Kaya wag po kayong matakot. Ang pagkuha po ng bank certificate ay hindi naman po kinakailangan. Pwede kayong mag-print ng mga online banking nyo para sa mga online banking statements. Marami na po tayo niya ngayon kasi online na po tayo. And meron din po kayong pwedeng i-provide kung meron kayong mga credit card, credit card bills. Pwede din po yan kasi isa din yan as proof of income. So either of the two. Hindi naman kailangan i-print. Pwede niyo po yan i-save sa phone, pero syempre much better to print if meron namang time. Para naman ito sa mga empleyado, so na mga magtuturist. Kung ikaw ay empleyado, kailangan mo ding mag-present ng certificate of leave, certificate of employment, ang certificate of leave or certificate leave of absence, parang ganun, leave form, ganun lang yun, kaya mabilis lang. Bilis din na batayan yung ITR. Pero kung wala po kayo niyan, kahit leave form, certificate of employment, pwede na. At yung ito naman ay isang proof na babalik kayo sa Pilipinas dahil meron po kayong trabahong nag-aantay. Kailangan maipakita nyo kay immigration na talagang hindi kayo magtra-travel doon sa mga Asian countries na to para maghanap ng trabaho, para iwas offload. Kung hindi naman self-funded, anong ibig sabihin nun guys? Meron po kayong sponsor. Kunyari si friend nyo na kasama sa tour. Kasama nyo po at siya ang merong pera sa bangko, pwedeng siya ang mag-sponsor sa inyo. Kahit nasabihin pang ang katotohanan yan ay ikaw naman. Dahil wala kang bank account, siya ang mag-represent, pwede naman yan.
Pero ang kadalasan po pag sinabing sponsored ang travel, yan po yung mga merong kamag-anak sa ibang bansa. Lahat ng mga proof of documents, proof of income, sila po ang magpre-present nun sa inyo. Kaya doon lalabas na meron dapat birth certificate or any proof of relationship between the two of you. Kunyari, kapatid mo ang nasa Japan or kunyari nasa Hong Kong, siya ang nag-i-invite sa inyo, meron yun affidavit of sponsorship. Tapos siya din magpre-present kung OFW siya, magpre-present siya ng kanyang kontrata as OFW. At the same time, yung mga proof of income niya doon. So, ganun lang po. And then, yung relationship nyo. Ganun lang. So, mabilis lang talaga. Kaya wag kayong matakot sa mga immigration requirements. Kasi hindi na po bago yan eh. Matagal na po yan na ibinigay sa atin ng immigration na hinahanap natin. Kasi para lang yan maiwasan ang mga human trafficking or yung kasi syempre po, pagka tayo ay magtuturista na sa ibang bansa tayo. Mahirap po pagka wala tayong pondo unang-una. Paano naman po sa mga cases na family kayo aalis guys, papuntang ibang bansa, pero iisa lang po ang merong bank statement o iisa lang ang merong pondo sa bangko. Pwede yon. Kunyari si husband, siya lang ang meron. Pwedeng siya na ang mag-print ng bank statement na yan or credit card as long as kasama kayo doon sa flight itinerary, magkakasama kayo as a group na yun, as a family, and then magkakasama kayo sa travel voucher. Hindi na po ninyo kailangan na mag-provide ng kanya-kanyang mga bank statements kasi alam na ng immigration yan. As a family, madalang po ang nagpapaiwan sa ibang bansa para mangamuhan o maghanap ng trabaho yon. Kaya inchindemos na yan ang ating mga immigration officer. Kaya huwag kayong matakot. Kahit isa lang po, tandaan niyo yan. Pwede po mag-present ng bank statement or yung mga print out na online bank statements. Planning to travel abroad? Huwag na po kayo mag-alinlangan mag-send ng message sa aming page, Facebook page Travel Goals Express Tours para ma-assist kayo sa inyong mga tour package na kailangan at the same time ang mga hindi namin pababayaan na mga tips para sa mga travel requirements ng ating immigration para makaalis kayo sa ibang bansa. Kami po at ang aming team ng Travel Goals Express Tours ay handa pong ibigay sa inyo ang mga tips para lang matuloy ang inyong mga planong travel bucket list in traveling abroad. Kaya what are you waiting for?